So, sige daw. Subukan mo ng maglakad. Dahil yan sa dahil yan sa kapangyarihan sa taas mo. So, kumusta, Baby James? Okay na yung paa mo? Okay na, gusto mo lang. So, sige, kasi ngayon, ihatid kita doon sa Kuya Jigo mo. Kasi may pagkain yon. Pero gagamit ka ng tagulilong, ihatid kita doon. Ay, katawa ko kuya eh. Ha? Tumawa ko kasi naalala ko yung una pa, yung magbibiroan kami ni Kuya Jigo. So, alam ko yung mga ginagawa mo nung una. So, ngayon, ihatid kita ka sa Kuya Jigo mo kasi, di ba sabi mo, nagutom ka? Oo. Ihatid kita doon. Kasi may pagkain yung si Kuya Jigo mo. Pero bago yan, gusto ko maglakad-lakad ka muna dyan sa unahan. Kasi gusto kong tingnan kung okay na ba itong paa mo. Kuya. So, sige daw. Subukan mo ng maglakad. Huwag mo lang masyadong prusahin ha. Pero alam ko, okay na yan talaga. Wala nang problema yan. Sige, papunta ka doon sa unahan. Pero makita kung okay na talaga. Para mag-decide yung paa mo kasi matagal na yung binatang nakapaglakan. Yun na. Yun na ba? Yun na. Sige, balik ka dito. Ayun na po, ganito. Dahil yan sa dahil yan sa kapangyarihan sa taas ba? Kaya yan, kaya madaling na Asa mo nilagay si Kuya Jigo? malayo. Sobrang layo mula dito. So ngayon, ihatid kita doon ha para makakain ka. Sige kuya. Sige, gutom na kuya. Oh, sige. Pero ako, babalik pa ako dito. Sige kuya. Kasi yung video ni Jigo, iiwan ko lang yan dito. Kasi may mission ako sa sa area na ito. Kasi marami pang mga demonyo dito. Mag-ingat ko kuya. Wala, problema sa atin yan. Okay naman ka na eh. Sige kuya. Baba na mo, okay na. Yun. So, huwag kang kumain ng dugo ha. Yung dugo ba? Kasi magkaroon kang dugo sa bilahan. Hindi, joke lang mga mahal kong kapatid ha. Katawa ka kuya eh. Ha? Katawa ka. Hindi, huwag kang ha. Huwag kang, kung tawagin sa Bisaya ba, huwag kang mamalikas ba ha. Magkababalik yung bibig mo sana. Sige kuya. So sige, ihatid kita sa Kuya Jigo mo. Basta pangalan na ni Kuya Jigo kuya. Katawa ako kasi naalala ko no, yung nagbiroan kami kuya. Kasi ako kasi at saka si Jigo, magka-process kami. Magka-pareho kami ng katawan. Kasi ako yung guardian angel niya ba? Alam mo ba yung guardian angel? Yung nasa taas. Oo, nasa taas ko. Kasi bawat tao may guardian angel yan. Pag ang tao kasi mamatay, mayroong anghel na sasalubong para kunin yung So paano? Alas tayo. Sige kuya. Hatid kita para makakain tayo. So makakain ka. Mag-ingat ka kuya ha. Ha? Mag-ingat ka. Sige. Tara.
So yan mga mahal kong kapatid, no? Nahatid ko na si Baby James doon kay Jigo. So medyo natagalan ako ng konti kasi may kalayuan kasi yung pinaglagyan niya kay Jigo. Sabi kasi ni Baby James ay sobrang nagutom na daw siya. So ako kasi mga mahal kong kapatid ay minsan lang po talaga ako nagugutom kasi alam niyo naman na isa na akong spiritual. So si Jigo may pagkain yun, gumawa ko ng pagkain galing sa bato. So hindi naman siya nagtaka kung bakit naging pagkain yung bato. So ayan, yung kinakain ni James ngayon kasi bago ko umalis ay binigyan na ni Jigo ng pagkain yan, bibigay kasi sobrang kawawa talaga ng bata. So ako nagbalik muna ako dito kasi alam ko may mga demonyo pa dito. So, tungkol no, alam ko maraming nag-request kasi may nabasa akong mga comment doon sa pag-aalay ni Jigo kahapon sa akin. So may nag-comment doon na hanapin daw natin si Baby James. So ito na yung request ninyo, no? So alam nyo mga mahal kong kapatid, hindi talaga basta-basta itong ating na-encounter yung nakalaban. Kung titingnan nyo parang napakasimple lang, pero kung mga normal lang na tao gaya ng mga hunter, naku po, mahirapan talaga sa pagpatay kasi hindi talaga biro yung lakas nila. So dahil nakapag-aalay si Jigo sa atin kahapon, yan, parang doble yung lakas ko ngayon. Kaya kahit gaano pa kalakas yung nakalaban ko kanina at yung ating napatay, yung nakahuli kay Baby James, baliwala sa atin yung kanyang kapangyarihan, no? Kasi nga natupad yung hinihiling ko kay Jigo na mag-alay siya sa akin kasi para naman to sa lahat, sa mga viewers, no? Gusto ko lang sabihin na para ito sa lahat, hindi to para sa akin. So kung darating na naman ang panahon na manghina ako kasi nga marami tayong mga na-encuentro ng mga malalakas na kapangyarihan, so lahat ng iaalay nyo sa akin ay para sa lahat po ito, no? Hindi po ito para sa akin, yun talagang katotohanan. Walang sa akin ito, kahit konti, walang sa akin. Para ito sa lahat, mga hunter, sa mga tao na inabuso ng mga masamang ano ba, mga demonyo ba. So wala talagang sa akin ito. Klaruhin ko lang po sa inyo, naramdaman akong kalaban dito ngayon, kaya nga nagbalik ako dito kasi ramdaman ko pa kanina na may kalaban pa. Hanapin natin kasi dito lang talaga yung kanyang aura, malapit lang. Kailangan natin mapatay ito. So yan, ramdaman ko na nasa harapan lang to natin. So magkapareho lang sila ng kasuotan kasi ginawa ito ni yung demonyo ba, yung nakalimutan ko yung pangalan sa mga demonyo. Yan, halos magkapareho sila. Kapatid, tingnan nyo, magkapareho talaga sila yung kasuotan. Ano yung gusto mo dyan? Hindi, gusto ko lang klaruhin kapatid, hindi ako nagharap ng gulo dito. So gusto ko lang sabihin sa'yo kung may, Sino ka? huwag mo na akong kilalanin. Ay ka pumasok dito. Bakit lugar mo ito? Ikaw bang may-ari ng lugar na ito? Napaka-insult mo ha? Hindi, wag mo akong takutin sa ganyan mo. Baliwala sa akin yan. Ha? Baliwala sa akin yan. Ay, hindi ka naman. Sabi ko na sa'yo, baliwala sa akin yan. Sino ka? Alam ko mga demonyo kayo, di ba? Sino ang amo mo? Alam ko may amo ka, wala sa akin yan, kahit anong gawin mo.
Ba't hindi mo maintindihan? Ha? Eh kung ako kaya? Kung ako, ha? Ano? Magbago ka o hindi? Magbago ka o hindi? Ha? Wala sa akin yan kahit anong gawin mo. Isang tanong, isang sagot. Magbabago ka o hindi? Hindi! Hindi. Pwes itong bagay sa'yo. So wala talaga silang ibang sagot kapag magtanong ako kung magbago hindi. So dahil hindi ka magbago, puputulin ko ng buhay mo dito sa mundo. Ayaw mo talaga magbago eh. So ganun lang mga kapatid, wala na tayong ano. Kaya ang importante ay natanong natin sila kung magbago sila o hindi. Kasi pag hindi talaga eh, wala din tayong magagawa kundi tapusin sila. Ganun lang naman yun eh. Ang importante dyan eh, napaliwanag tayo. Ganun lang. Napaliwanag din sa kanila kung ano lang ginagawa nila dito, ano yung kanilang gusto, kung magbago ba sila o hindi. So yun talagang last na tanong ko sa kanila, yung magbago sila o hindi. Kasi pag hindi kasi magbago eh, ano pang dapat gawin natin? So mabuti nga sila, magtatanong pa tayo kung magbagong buhay sila o hindi. Kasi kahit alam ko mga mahal kong kapatid na masama sila, syempre bilang anghel ni Jigo, so alam ko na mga tao dito sa mundo, lahat ng makasalanan ay mayroon pang pag-asa para makapunta sa langit. Alam ko marami dito mga normal na tao, mga killer, kahit gaano pa kalaki ang kasalanan na magawa mo sa mundo, basta seryoso ka na bumalik ka sa ating Panginoon. Yung ating Panginoon, basta tumawag ka lang sa Kanya. Hindi yung tawag na hindi seryoso ha. Dapat kung tawagin mo siya, dapat yung nasa dibdib mo talaga. Kasi kahit ano pang gawin mo na pagtawag, kahit ano pang gawin mo na pagdasal, kahit ano pang gawin mo na pagsimba, kung wala si Kristo sa puso mo, useless talaga ang lahat. Sayang ang ginagawa mong effort, no? Marunong ka magsimba, marunong ka magdasal, pero ang katotohanan eh wala palang Diyos sa puso mo. So sa Diyos kasi natin, wala, sa mata ng ating Diyos walang makakatakas. Kahit gaano pa ka yung ginagawa mo, kahit na pastor ka pa, kahit na pari ka pa, o ano man, kahit na nagturo ka pa sa lahat ng tao dito sa mundo, nagturo ka ng salitang Diyos, pag wala si Kristo sa puso mo, useless ang lahat. So kahit nga, kaya nga ito yung ginagawa ko ngayon, no? Kahit alam ko na mga demonyo sila, gumagawa ko ng salita na yung maging kalmado sila, no? Kasi alam ko talaga na kaguluhan talaga yung gusto nila. So nakita niya naman, bawat may makita akong mga demonyo, kinakausap ko, binabaan ko ng boses para maintindihan nila ako. So wala talaga, ayaw talaga nilang magbago. Kaya ang ginagawa ko eh, basta pag nagtanong na ako, magbago ka o hindi, kasi may paraan pa kasi sila magbago, kasi napunta sila sa lupa eh. Napunta sila sa lupa. Pero kung doon sila sa lugar nila, doon sa impyerno, eh syempre wala nang pag-asa doon. So dahil may mission sila dito, magsik ng lagim, at nandito sila sa mundo ng mga tao bilang material. So ginagawa ko ang lahat, no, para makumbinsi sila. So hindi ako natataas ng boses, no. Relax lang tayo, kasi yun talaga ang gusto ng ating Panginoon. Magpakumbaba ay itataas ng Diyos. Yun talaga ang katotohanan. Kung meron man kayong makita ng mga tao dito na mapagmataas, eh ang tingin sa sarili,
parang sila na yung nagmamayari ng mundo, nagmamayari ng kung ano man dito sa mundo. Sa mata ng Diyos, hindi pwede yan. Lagi niyong tandaan ito, ang nagpapakababa, itataas ng Diyos. Yun talaga ang katotohanan. Mahalin mo ang kapwa-tao mo. Pero alam ko mahirap gawin yan dito sa mundo ng mga tao. Mahirap talagang gawin yan. Kaya nga, tawagin natin ang pangalan ni Jesus. Tawagin natin yung tawag na isa puso natin, yung pagtawag. Wala na talaga tayong ibang puntahan kundi si Jesus lang. Alam ko, sa mundong ito sasabihin ko lang sa inyo, habang buhay pa ang isang tao, normal talaga ang problema. At alam niyo ba kung bakit may problema? Ang problema ay ginagawa talaga ng ating Panginoon. Pagsubok yan sa buhay. Ginagawa yan ng ating Panginoon para makita niya kung meron ba talaga tayong puso sa ating Panginoong Diyos. No? Kasi intindihin natin to, mga mahal kong kapatid, intindihin natin. Sige, ipaglagay natin na walang problema sa mundo. Sa tingin nyo, meron pa kayang makakakilala sa ating Panginoon? No? Kung walang problema, lahat masaya ang buhay, walang problema lahat. Wala talagang problema kahit isa. Walang may sakit. Maraming pagkain, maraming pera. At alam nyo ba kung pagkaganon ang mangyayari? Ang magiging Panginoon ang pera. No? Kaya nga, pag makita ng ating Panginoon na sobrang saya mo na, yung pera, pasok yung pera, sobrang daming pera. Wala ka ng time sa Panginoon. So, ganun ang mangyayari. Ang magiging Panginoon mo, yung pera na. Kaya ginagawa talaga ng Panginoon na may problema. Minsan magutom tayo, pero huwag kayong mag-alala. Kasi kahit gutom tayo, hindi tayo mamamatay dahil sa gutom. Yung mga ibon niya, hindi yan marunong maghanap ng pera, pero pinapakain nga ng Diyos. Tayo pa kaya? Yung iba nagpapakamatay dahil sa problema. Yun, tawag yun ni Satanas. No? So wag tayong matakot sa problema. Kasi tawag yan ng ating Diyos. 'Di ba? Yung taong may sakit, yung walang sakit na tao, 'di ba? Tao na walang sakit. Hala. Mainom doon, makipag-inuman dito, makipag-inuman doon, bisyo dito, bisyo doon. So ang ginagawa ng Panginoon, nilalagyan ng sakit yan. Lagyan niya ng pagsubok kung makaalala ba siya sa ating Panginoon. O sino ba naman ang hindi makaalala sa Panginoon? Pagbigyan ka ng sakit. So doon na, no? Doon na maghahanap ang isang tao ng Panginoon. Pag may sakit na. Maniwala kayo sa hindi. Pag ang tao magkasakit, tatawag talaga sa Panginoon yan. Yung hirap ng makahinga, tatawag sa Panginoon natin yan. Kasi yan, pagsubok yan na binibigay ng ating Panginoon sa atin. Kasi kung walang problema, walang Panginoon sa mundo. Walang makakakilala sa ating Panginoon. Kasi ang magiging Panginoon ang pera na. Kapag okay ang lahat mayaman, mahirap yun. Kasi ang magiging Panginoon yun ang pera na. Maraming mga tao dito na sobrang astig, no? Walang sakit, maraming pera, sobrang astig talaga. Kahit anong gawin, bisyo, lahat ng bisyo papasukan. So ang isipan natin Panginoon yan, itong tao na to, bigyan ko to ng pagsubok sa buhay, bigyan ko to ng sakit, no? Kahit sa balat lang, sakit lang sa balat,
doon na makakaalala ang tao na may Panginoon pala. So kaya yan, kasama yan sa buhay dito sa mundo. So normal talaga na mayroong mga problema kasi kasama yan sa ano yan, yung Diyos ang gumagawa niya ng problema para siya ay matatawagin ng tao. So ako ngayon, no, alam ko na may si James bihag kanina, sinasaktan na, nakikiusap rin ako, pero alam ko naman na si James walang mangyayaring masama doon kasi nga nakita ko na yung bata eh, no? Kahit anong mga oras pwede ko nang saktan yung demonyo, pero ang ginagawa ko, nakikiusap rin ako, no? Binababa ko pa rin yung aking sarili para sa kanya. So dahil hindi talaga siya magbago, yun na, nagawa ko na yung para dapat sa kanya. So sana ay naintindihan yung mga mahal kong kapatid na yung aking sinasabi kanina. So huwag kayong matakot sa problema kasi kasama yan. Kasi pag walang problema sa mundo, diretsuhin ko na kayo mga mahal kong kapatid, pag walang problema sa mundo, walang Diyos. Lahat ng mga tao walang kikilanin Diyos. Kasi lahat na lang enjoy kahit saan enjoy. Maraming pera, walang sakit. So kaya ganun. Pag lagyan ng sakit ang isang tao, doon na makalala. So sana ay naipasok ko sa inyong mga utak, no, yung aking nasabi niyo. So kailangan lang muna ako magpahinga. Kailangan ko lang patayin tong i-off tong video ni Jigo para ako magpapahinga. So sana ay naintindihan niyo lahat ng sinasabi ko.